Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas! Good morning! Good morning! Good morning! Energy, energy, energy! Good morning! Oh, may lalulisan! Ano ba nangyari? Back to me! Ay, maganda umaga po muli mga kapamilya, bangon gising. Ito po ang Gising Pilipinas. Sa ngalan po ng humahabol na si Alvin El Chico. Narito na mga mainit na balita ngayong Lunes sa Gising Pilipinas. Narito na mga mainit na balita ngayong Lunes sa Gising Pilipinas. Gising Pilipinas to hindi roda pasada ha. Ang hali na ho kung kayo naririnig po ninyo ang boses ng Johnson Manabat, alas 6:04 na ho ng umaga. Talagay muna tayo ng panahon. Patuloy na kumikilos ang bagyong Ramil palabas ng Philippine Area of Responsibility. Muli itong namataan sa layong 350 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglayang lakas ng hangin umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Union, Northern at Western portion ng Pangasinan, Abra at Western portion ng Benguet. Sa Quezon Province, patay ang 5 miyembro ng pamilya matapos mabagsakan ng malaking puno ang kanilang bahay kubo sa bayan ng Pitogo. Sa Iloilo, patay ang isang lalaki matapos mabagsakan ng gumuhong pader sa bayan ng Estancia. Naging pahirapan naman ang rescue operation sa biktimang naipit sa ilalim ng nasirang bahay. Sa Capiz, isinailalim na sa state of calamity ang Rojas City dahil sa epekto ng bagyong Ramil. Isang napaulat na namatay sa Rojas City matapos makuryente ng magpumilit na tumawid sa baha. Nito pala bed nyo sa alas 6. Namumurong ipatupad bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ay mamang tsuper maglalaro po sa 70 hanggang 90 centavos ang rollback sa diesel habang 50 hanggang 70 centavos naman sa kerosene. Pero ang gasolina, posibleng walang paggalaw o tumaas pa ng 10 sentimo ang kada litro. Bunso dito ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Simula noong Enero, mahigit 17 piso na ang dagdag presyo sa diesel habang mahigit 14 na piso naman sa gasolina. Ayon sa LTFRB, target na madesisyonan ang hiling na pisong provisional na aumento sa minimum na pamasahe sa jeep ngayong buwan. Naglaan ng 50 milyong pisong pondo para pagandahin ang mga pasilidad ng LTFRB at ng Land Transportation Office. Unang inilaan ng 50 milyong piso para sa procurement ng mga bagong sasakyan ng Central Office ng Department of Transportation. Pero, kinansila ang pagbili ng mga bagong sasakyan at sa halip ay inilipat ang pondo sa pagpapagawa ng pasilidad ng LTO at ng LTFRB. Layon po nitong pagandahin ang mga waiting area tulad ng paglalagay ng air conditioning unit, ng water dispenser at paglalagay ng sapat na mga upuan. Inatasan po ang LTO at LTFRB na maayos na gastusin ang inilipat na pondo na epektibo hanggang sa katapusan ng taon. Patuloy naman ang search and retrieval operation sa mag-asawang nawawala. Dahil sa pagguho ng malaking parte ng Bukidnon, Davao City Road, ito po'y sa Bukidnon. Sabado, sinasabing gumuho ang lupa kaya nagkulaps ang kalsada habang may dumaraan na tricycle. Bagamat natagpuan na ang tricycle, hindi pa rin nakikita ang mag-asawang sakay. Pansamantalang isinara ang Bukidnon, Davao City Road
para sa lahat ng sasakyan habang iimbestigahan ng DPWH ang nasirang bahagi ng kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motoristang dumaan sa alternatibong ruta para hindi maantala ang kanilang biyahe. Nangyari ang pagguho ng kalsada matapos ang magnitude 5.5 na lindol na tumama sa Surigao del Sur noong Sabado. Paano na? 6:08 na ho ng umaga. Sa mga may maagang pasok ho dyan ng pangalas 6, ako late na ho kayo. Pero humabol ho kayo at pwede naman. Pwede naman humabol. Hanggang alas 8 pa ho tayo. Umabot na po sa 34% ang konstruksyon ng Detour Bridge sa bayan ng Alcala sa Cagayan. Ginawang Detour Bridge matapos bumagsak ang 45 taong gulang ng Pigatan Bridge na nagkukonekta sa Tugigaraw at sa Apari. Dumadaan ang 3 overloaded na 10-wheeler truck nang bumagsak ang tulay kung saan 7 ang nasugatan. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na umabot ng 50 tonelada ang bigat ng bawat truck na lagpas sa 18 toneladang kapasidad lamang ng Pigatan Bridge. Pinamamadali na rin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Detour Bridge sa loob ng 60 araw para agad magamit at mapagaan ang daloy ng traffic. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ng publiko na magplano at maging handa sakaling manalasa ang anumang kalamidad sa bansa. Kasunod po ito ng sunod-sunod na malalakas na lindol sa iba't ibang lugar na nagdulot ng malawakang pinsala. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kasama sa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, kaya madalas sa mga kalamidad tulad ng lindol at pagputok ng mga bulkan. Dahil dito, pinayuhan ng bawat pamilya na magplano sakaling tumama ang kalamidad kabilang na ang papuntang evacuation center. Hinikayat din ni Pangulong Marcos ang bawat pamilya na magdala ng go bag o maghanda ng go bag na naglalaman ng dokumento, ng pagkain, first aid kit at ng hygiene kit. Ayon sa Pangulo, dapat ding umiwas sa anumang uri ng maling impormasyon na fake news tuwing panahon ng kalamidad. Tiniyak po naman ng Pangulo na patuloy ang paghahanda ng bawat ahensya ng pamahalaan sa mga kalamidad na posibleng tumama sa bansa. Binatikos ni Senador Joel Villanueva ang mga kritiko sa gitna na rin ng pagkakadawit sa mga anomalyang flood control project. Matatandaan na ibinunyag ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nabigyan si Villanueva ng proyekto kontrabaha na nagkakahalaga ng 600 milyong piso sa ilalim ng unprogrammed funds noong 2023. Sa talumpati sa anibersaryo ng Jesus is Lord Worldwide, tinawag ni Villanueva ang issue bilang setup at iginit na misulang may nagalit na dating nakalaban kaya pilit na ginugulo ang takbo ng istorya. Nagpasalamat naman ang founder ng Jesus is Lord na si Brother Eddie Villanueva kina Senador Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla sa pagdedepensa sa anak kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sa oras nating 6:11, alamin natin ang ratsyada ng ating mga radyo. Patrol! Sunog! Sumiklab sa isang junk shop sa Marikina City. Tangking naglalaman ng kemikal, sumingaw. Detalye ng balitang yan mula kay Zeus Legaspi. Zeus! Johnson, naapula na ang sunog kaninang 2:45 ng madaling araw pero umaalingaso pa ang masangsang na amoy ng kemikal matapos nga masunog ang isang junk shop sa bahagi ng E. Manalo Street, Barangay Concepcion 1 sa Marikina City. Ayon sa BFP, bandang alas 2 ng madaling araw kanina na magsimula ang sunog. Kuwento ng 73 anyos na lolang naninirahan sa junk shop, nagising na lamang siya nang may narinig na pagputok. Pagkaputok, di ang lakas-lakas ng putok ng kuryente. Ngayon, lumabas ako para tingnan ko ano yung pumutok. Tapos bigla na lang nakita ko ang taas na po kaagad ang apoy. Sobra na talaga pong taas.
Swerte naman nakaligtas ang 15 individual na naninirahan sa bahay na nasa loob ng junk shop. Sa paunang investigasyon ng BFP, electrical ang tinitingnang sanhi ng sunog. Hindi sumabog ang mga tangke ng LPG na nasa lugar, pero natunaw ang valve ng tangke ng kemikal na acetylene, dahilan para mangamoy ito. Tansya ng BFP, aabutin ng higit 3 oras bago tuluyang mawala ang amoy ng kemikal. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus! Daan-daang Batanggenyo nakiisa sa kauna-unahang marcha kontra katiwalian ay dinaos sa Lipa City. Detalye ng balitang yan mula kay Arnel o Zaitanel. Magandang morning. Magandang morning, Johnson. Baliwala ang masamang panahon sa daan-daang Batanggenyo na nagtipon at nagmarcha upang ipahayag ang kanilang pagkundina sa malawakang katiwalian sa gobyerno. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng Batangas na kaanim sa iba't ibang sektor ng lipunan ang mga dumalo sa protestang idinaos sa Lipa City linggo ng umaga. Nagsimula magtipon ang mga kalahok bandang alas 6:30 ng umaga at sabay-sabay na nagmarcha sa mga pangunahing lansangan ng lungsod saka nagtungo sa Lipa City Community Park. Inihayag ni Ferdinand Alilio ng Tindig, Batangas na siyang nanguna sa protesta layon ng pagtitipon na ipakitang kahit ang lugar na bihirang sumali sa mga kilos protesta may mga taong handang manindigan. Hindi anya sapat na magreklamo lang sa social media, kundi panahon na para ipakita ng mga Batanggenyo na sila'y tumitindig laban sa katiwalian. Ayon kay Lipa City Chief of Police, Lieutenant Colonel Allen Liboken, naging mapayapa ang pagtitipon